Diwa, pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Bulito. Taong 1960, Arenas, Samar. Lumaki sa pamilya ng mga mangingisda itong si Manoy Bulito. Kinalaunan, nang magkaroon na siya ng sariling pamilya, ganon din ang naging hanap buhay nila. Mahirap man ang buhay kagaya ng kanyang mga magulang, hindi niya na ito ininda. Ang mahalaga, makaraos sila sa pang-araw-araw at maibigay ang pangangailangan ng kanyang anak at asawa. Ang kaso lang, dahil sa 8 ang supling niya, medyo mahirap talagang pagkasyahin ang kanyang mga kinikita. Ayon pa kay Bulito na, sa 2 araw niyang pangingisda, kailangan niya pang mangutang para lamang matustusan ang kabuuan ng kanilang pangangailangan. Dahil sa ganoong sitwasyon, hindi na niya inaasahan pang makakaluwag-luwag sila sa buhay. Wala naman itong problema para sa kanya, basta ba'y magawa niya ang kanyang tungkulin sa pang-araw-araw. Pagpatak ng taong ito, wala pa ring pinagbago sa kanilang pamilya. Magdadalawang dekada na siya noong nangingisda, pero ganun at ganun pa rin ang kalagayan nila. Sa sobrang hirap ng buhay, kahit hindi pa gaanong may edad ang asawa niya, para na itong gusgusin kung titingnan. Si Bulito naman, halos magkulay uling na dahil sa araw-araw niyang pamamalaot. Bagaman sanay na sa dagat, hindi siya naghahanap ng mga lugar kung saan siya makakapanglambat ng maayos. Basta, kung saan ligtas at malapit, doon lang siya. Wala rin siyang hinahanap na isda, kaya kung ano ang una niyang makita, yun ang huhulihin niya. Madalang man magkaroon ng swerte, ayos na yun. Ang mahalaga malapit lang sa pangpang at maraming nakukuha. Kadalasan, purong mga isdang batong na iuuwi niya. Alam niyang hindi ito para sa lahat ng parokyano, kaya inaasahan niya ang maraming tira nito kinahapunan. Kapag may sobra, ibinibigay niya yon sa mga dukha para naman kahit papaano makatulong din siya sa kahit maliit na paraan. Kabilang sa mga tinutulungan noon ni Bulito ay ang babaeng bao na si Aling Pas. Itong si Aling Pas pinuno, literal na sa puno ng mangga nakatira. Nagtayo lang yun doon ng maliit na barong-barong gamit ang dahon ng nyog at iilang posteng nakita nito sa kakahuyan. Malayo rin yun sa baryo dahil sa palagi itong napagdidiskitahan ng mga taong walang ibang ginawa kundi ang manggipit ng mga kapwa nilang mas naghihirap sa kanila. Kakutsa-kutsa rin itong si Aling Pas sa kadahilan ng parang baliw na talaga ito kung titingnan. Bukod kasi sa bibihira lang ito kung maligo, wala rin itong maayos na pananamit. Ilang beses na rin nila itong inabutan ng pinaglumaan nilang gamit. Ang problema, sa halip na isuot ito ng matanda, ginagawa niya lang itong pamunas o hindi naman kaya'y pangtapal sa bubong kapag umuulan. Wala rin itong sinusuot na kahit isa. Animoy mas mahalaga ang gamit nito kumpara sa anumang bagay na bigay nila. Dahil sa ganoong pag-uugali ni Aling Pas, minabuti nilang wag na itong bigyan ng gamit. Sa halip ang inaabot na lang nila rito ay purong mga pagkain. Noong una, hindi pa ito nararamdaman ng matanda. Subalit sa katagalan, unti-unti na itong nagpapasalamat sa mga bagay na binigay nila. Hindi nagtagal,
ang dating hindi makausap na matanda, naging maamo na sa kanilang pamilya. Kapag meron itong libreng oras, pumupunta ito sa kanila para magbigay ng kung ano-anong pagkain. Malugod naman itong tinatanggap ng pamilya nila Bulito, kahit maraming usap-usapang kumakalat ukol kay Aling Pas. Ayon sa iba nilang mga kakilala, layuan nila ang taong yon dahil kuno-kuno itong aswang sa lugar nila. Maliban din sa kanilang pamilya, wala ng taong naglalakas loob na makipaglapit sa matanda. Babala pa ng iilan na kapag hindi nila ito nilayuan, may posibilidad na sa kanila maipasa ang sumpa. Subalit kahit merong mga ganoong usap-usapan, hindi nagpapasindak itong pamilya ni Bulito. Sa halip, ipinagpatuloy lang nila ang pagtulong, gawa ng yon ang sinisigaw ng kanilang mga puso. Nakakabahala man ito para sa iba, para sa kanilang pamilya yon ang tama. Dumaan pa ang mga buwan, mas lalong napalapit ng loob sa kanilang matanda, hanggang sa magdesisyon na itong kausapin siya sa kauna-unahang pagkakataon. Medyo nakakagulat yon para kay Bulito Pinuno, gawa ng ligas na sa matanda ang hindi pagsasalita. Akala nga niya pipi ito, kaya kahit gusto niya itong kausapin, hindi niya na yun ginagawa. Nangyari ito isang hapon pagka-uwi niya galing laot. Di pa man siya nakakalapit sa bahay nila, nakita na niya si Aling Pas na nakatayo sa gilid ng daan, bitbit ang isang itim na tela sa kaliwa nitong kamay. Pagsilay naman niya rito, agad naman niya yung nilapitan, bitbit ang mga isdang ibibigay sana niya. Ang kaso lang, nung akmang iaabot niya na ito sa matanda, bigla naman yung napailing, sabay wika ng, "May pakay ako sa iyo, Bulito, kaya ako nagpunta rito. Ay, pero bago natin pag-usapan kung ano ang ibibigay ko, gusto ko lang magpasalamat sa iyo at sa pamilya mo sa pagtrato niyo sa akin ng maayos. Hindi niyo ako kaano-ano, pero ang ipinapakita niyo sa aking kabutihan, higit pa sa mga ipinapakita ng aking mga kadugo. Bagay na labis kong ipinagpapasalamat kahit matagal na akong nag-iisa sa buhay. Matagal ko itong pinag-isipan at ngayon sigurado na ako na ikaw nga ang taong karapat-dapat na makatanggap nito. Pero paalala ko lang sa iyo, Bulito, mapanganib ang pagtatanga ng ganitong uri ng gamit. Ngunit kapag nagawa mo ito ng maayos at walang bakas ng pagkaganid, hindi masukat na kayamanan ang naghihintay sa iyo at sa pamilya mo. Matapos naman itong mailahad ni Aling Pas, dahan-dahan naman itong binuklat ang hawak nitong tela. Sa loob ng telang yon, tumambad sa kanya ang isang singsing, nakakasya sa hinlalaki niya. Kung titingnan, isa lang itong pangkaraniwang singsing na walang kadise-disenyo. Ngunit nang hinawakan na niya ito, doon nagpakita ang mga simbolo na nalikha sa pamamagitan ng liwanag ng araw. Agad din namang nawala ang mga simbolong yan at kasabay nito ang pagsilay niya sa isang pangitain ukol sa kakaibang lugar. Ayon kay Bulito, na pagkahawak niya sa singsing, napadpad siya sa ilalim ng isang dagat na may mga gibang palasyo. Malawak at punong-puno ng kayamanan ng lugar na yon na halos kung titingnan, masasabi mong hindi totoo. Nagtagal siya ng ilang minuto sa lugar na yon, kaya na may sinubukan niya itong ikutin. Ngunit di pa man siya nakakalayo, tumambad na sa kanya ang gabundok na mga ginto. Bagay na ikinagulat niya. Sa unahan ding bahagi ng gintong bundok, naroon ang lihiyo ng mga nilalang na nakatayo lang. Bawat pangkat na kanyang nasipat, tansya niya, inaabot ng halos humigit 100,000 ang bilang. Kakaiba rin ang mga ito sa lahat, at base sa kanya, wala pa siyang nakitang ganoong uri ng nilalang.
Paglalarawan dito ni Bulito, para itong mga paniking sinubukang ipag-isa sa katawan ng isang ordinaryong tao. Mula ulo hanggang paa, sadyang kakaiba ang wangis nito. Meron din itong mga pakpak at malaking bahagi ng kanilang mga katawan na babalutan ng kaliskis. Bawat isa rin sa mga nilalang may mga nakausling pangil tapos mahabang mga braso. Meron din itong mga sungay at hasang sa kanilang mga leeg. Hindi lang yun, kapansin-pansin din ang mga buntot nila na may hahalin tulad mo sa mga isda. Bagaman nakapikit ang mga ito, nasisiguro niyang buhay ang mga nilalang na yon. Sa likuran naman itong bahagi, may mga nakita rin siyang hayop na dambuhala ang laki. Kabilang sa mga ito ay yung napakalaking serpente na halos kayang pumulupot sa isang malawak na isla. Kagaya ng mga nilalang na una niyang nakita, meron din itong mga sungay sa ulo tapos makakapal na pangil. May dalawa din itong paa at meron itong mahabang buntot na may palikpik sa pinakadulo. Matapos naman niya itong masilayan, parang hinugot naman pabalik ang kanyang wisyo sa kanyang katawan. Pagbalik ng kanyang ulirat, muli niyang nakita si Aling Pas na nakangiti habang masayang nakatingin sa kanya. Nang mapansin naman niya ang titig ng matanda, agad naman niya itong tinanong ukol sa mga pangitaing kanyang nakita. Inakala niya kasing namamalikmata lang siya, kaya gusto niya itong masiguro sa pamamagitan ng pagtanong dito. Ngunit, nang marinig naman ni Aling Pas ang kanyang sinabi, laking gulat na lamang niya nang ilahad nito sa kanya ang mga pangitaing kanyang nasilayan. Ayon dito, para marating ang lugar na yon, kinakailangan niyang mataglay ang susi. At ito ay walang iba, kundi ang singsing na pagmamay-ari niya. Sino man ang nagtatanga ng singsing, kikilalanin bilang bagong hari ng mga hukbong kanyang nasilayan. Mapapasa kanya din ang bundok ng ginto, kalakip ng mga bagay na malaki ang halaga sa mundo ng mga tao. Subalit, sa kabila ng hindi masukat na kayamanan at kapangyarihang naghihintay sa kanya, marami siyang panganib na kinakailangan malagpasan para maisakatuparan ang kanyang mga minimithi. Babala ng matanda sa kanya, maraming tao nang minsang tumangan ng singsing, ngunit lahat ito nagkaroon ng masalimuot na buhay. Dagdag pa nito na, kabilang siya sa mga taong yon, at ito rin ang dahilan kung bakit siya nalagay sa ganoong sitwasyon. Siguro hindi ka maniniwala sa mga sasabihin ko, Bulito. Pero dati akong asawa ng isang lalaking may lupa sa aming lugar. Biniyayaan kami ng 4 na anak at nabuhay kami roon ng marangya. Marami kaming katulong. Malaki ang aming tahanan at kinagigiliwan kami ng mga tao. Subalit lahat yon biglang nagbago nang makilala ko ang isang matandang baliw na nagbigay sa akin ng singsing na yan. Mula noon marami ang naging pagbabago sa aming pamilya hanggang sa namalayan ko na lang na nagkawatak-watak na pala kaming lahat. Nagbigti ang aking asawa, samantalang ang mga anak ko naman napariwara hanggang sa mamatay na sila. Hindi ko ito sinasabi sa iyo para takutin ka. Ang gusto ko lang, malaman mo ang kamalasang daladala ng singsing na yan. Nasa sayo na lang talaga kung magbabakasakali ka. Matapos naman itong marinig ni Bulito, nakapagtatakang hindi siya nakaramdam ng anumang pagkabahala. Ang tanging nasa isip niya noon, malalampasan niya ang ganoong hamong ibinibigay ng singsing. Naniniwala rin siyang hindi ito imposible, lalo pat malalaman niya ang mga nagdaang pagkakamali ng mga taong nagtanga nito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, lahat ng mga sinabi sa kanya ni Aling Pas, purong mga agam-agam lamang. Maging ito man kasi,
Walang ideya kung saan nagmula ang singsing na ibinigay niya. Sa dami kasi ng taong humawak nito, tila bang nawala ng impormasyong ukol sa tunay nitong pinagmulan. Hindi naman ito ikinagulat ng matanda sa kadahilan ng matagal na umanong umiiral ang singsing. Basta ang mahalaga ayon kay Aling Pas, mapagtagumpayan niya ang pagsubok na ibibigay nito sa mga taong gustong hawakan ang totoo nitong kapangyarihan. Matapos naman itong mailahad ang lahat-lahat, wala naman siyang nagawa kundi akuin ang singsing. Pwede naman sana niya itong ibalik, pero mas nanaig ang kanyang kagustuhan na mapangibabawa nito. Makalipas pa ang ilang minuto, dito na nagpaalam sa kanya ang matanda. Bago rin ito umalis, abot langit ang naging pasasalamat nito sa kanya buhat sa ginawa nitong kabutihan. Dagdag pa ng matanda na hindi niya makakalimutan itong si Bulito at ang kanyang pamilya. 3 araw ang lumipas pagkatapos ng kanilang naging pag-uusap. Bigla na lamang naglahong parang bula ang matanda. Noong una, hindi ito kaagad napansin ni Bulito dahil sa pagiging abala niya sa laot. Bale napansin niya lang ito nung akmang hahatiran niya na yon ng pagkain. Ang kaso lang, pagdating niya sa kubo ng matanda, wala na siya roong nakita. Kung kani-kanino na rin siya nagtanong pero lahat ng mga napagtanungan niya, hindi nakita ang matanda. Pagtatapat pa ng mga ito na, magmula noong namalaot siya, wala na silang nakitang lumabas sa bahay nito. Hindi na rin nila yun nakita sa baryo, kaya maaaring umalis na yon ng lugar. Nang marinig naman niya ang sagot ng mga ito, hindi niya maiwasang magtaka. Alam niya kasing hindi ito gagawin ng matanda, lalo na't hindi yun nagpaalam sa kanila. Dahil sa pangyayari, naging palaisipan naman ito para sa kanya. Inakala rin niyang yun lang ang kanilang magiging problema, ngunit hindi pa man nagwawakas ang buwan, may panibago na namang pangyayaring hindi niya inaasahan. Isang hapon pagka-uwi niya sa kanila, nadatnan niya ang maraming taong nagkukumpulan sa labas ng bahay nila. Nakakapanibagong ganoong sitwasyon, kaya na may nagmamadali siya roong lumapit para magtanong. Makalipas pa ang ilang minuto, laking gulat na lamang niya nang malaman niyang tungkol sa nangyari sa panganay niyang anak na babae. Base sa lalaking una niyang napagtanungan, inabuso ito nung isang lasenggong napadaan sa bahay nila noong umaga. Nataon noong ang anak niya lang ang nasa loob ng bahay dahil sa abala ang mga kapatid at asawa niya sa pag-aani sa bundok. Kaya naman ito naiwan sa kanila dahil noong mga sandaling yon, masama ang pakiramdam nito. Siyempre, imbis na isama, inisip ng kanyang ina na mas mainam na iwan na lang ito sa bahay nila. Hindi naman yun nag-isip ng kung ano. Gawa ng maigi naman nilang isinara ang kanilang tahanan bago sila umalis. Ang problema lang, tuso ang lasing, kaya nakapasok ito sa loob ng bahay. Nalaman din niyang naisakatuparan nito ang masama nitong balak, dahilan para magkaroon ng matinding takot ang kanyang anak. Dagdag pa nito na, maraming mga manggagamot ang nasa loob ng bahay nila para tulungan ang anak niya. Matapos naman itong marinig ni Bulito, dali-dali naman siyang pumasok. Sa sobrang pagmamadali niya, iniwan niya sa labas ang mga isdang dala-dala niya. Pagdating niya sa silid nilang mag-asawa, dito niya nakita ang anak niyang nakagapos sa higaan habang walang patid na sumisigaw. Hindi rin ito magkamayaw sa pag-iyak na animoy matinding problema ang dinadala nito. Walang patid din itong pinipigilan ng mga manggagamot sa kadahilan ng pilit itong nagpupumiglas mula sa pagkakagapos. Dala naman ang awa ni Bulito, dali-dali naman niyang inabisuhan ng mga ito na pakawala ng kanyang anak. Subalit nang marinig yon ng mga manggagamot, inabisuhan siya nito ukol sa mga mangyayari sa sandaling sumang-ayon sila sa nais niya. Ipagpaumanhin ninyo, pero hindi namin papakawala ng inyong anak.
Kanina niya pa tinatangkang magpakamatay. Kung hahayaan natin siya, baka kinabukasan nagdadalamhati na ang inyong pamilya. Matapos naman itong makapagsalita, agad naman itong bumalik sa pagpapakalma sa dalaga. Ngunit kahit anong gawin nila, hindi pa rin yun sapat para maalis ang matinding takot at galit na kasalukuyan nitong nararamdaman. Dala naman ang bigat ng kanyang loob dahil sa mga nangyari, nagdesisyon siyang hanapin ng lalaking ng abuso sa kanyang anak. Paglabas niya ng bahay, agad naman niyang nalaman na kasalukuyan na pala itong hawak ng kapitan. Sa sobrang galit ni Bulito, hindi na siya nagpaalam kung saan siya tutungo. Basta pagtahak niya noon ng daan, diretso siyang pumunta sa kinaroroonan ng salarin. Nang marating na niya ang lugar, tumambad sa kanya ang lasing na kasalukuyang nakagapos ng lubid. Pilit din itong kinakausap ng mga gwardya, ngunit sa kasamaang palad hindi yun makapagsalita. Maya-maya pa, nang makita na niya ang mukha nito, dito na nandilim ang kanyang paningin. Walang sabi-sabi, hinugot ni Bulito ang kanyang itak, sabay sugod sa kinaroroonan nito. Di yun kaagad napansin ng mga gwardya, kaya na may matagumpay niya itong nalapitan hanggang sa maundayan niya na ito ng taga sa may bandang bumbunan. Sa sobrang lakas ng pagkakahataw niya, halos mga lahati ang ibinaon ng itak. Nang akmang huhugutin naman niya ito, di niya na ito nagawa pa dahil sa tigas ng bungong na hati nito. Agaran din yung ikinamatay ng lalaki, kaya na may nagdulot ito ng pansamantalang katahimikan sa lugar kung saan niya yon sinalakay. Bawat isa sa mga gwardyang nakakita, alam nilang tama ang ginawa ni Bulito sa taong yun. Aminado rin ng mga ito, maging sila man ganun din ang kanilang gagawin kung sila ang naroon sa kanyang posisyon. Sa halip din nadakpin siya, nagkasundo ang mga gwardya na patakasin siya. Dagdag pa ng mga ito na palalabasin nilang nanlaban ang taong yon, kaya wala silang pagpipilian kundi tapusin ang buhay nito. Nang marinig naman niya ang sinabi ng gwardya, taus-puso naman siya ritong nagpasalamat. Pagkaalis niya, agad siyang bumalik sa bahay nila, bitbit ang isang magandang balita. Dumaan pa ang mga araw, matapos malaman ng pamilya niya ang tungkol sa ginawa niyang pagpaslang, kahit papaano unti-unti nang naging maayos ang kalagayan ng kanyang anak. At para naman makasigurong ligtas na ang mga ito, iniwasan na muna niyang mamalaot para manguha ng isda. Magtatatlong linggo rin siyang nanatili sa kanila, ngunit habang tumatagal unti-unti niyang napapansin ang paghihirap ng kanilang pamilya. Hindi naglaon, nang wala na siyang mapagpipilian, muli siyang bumalik ng laot. Maayos na sana noon ang buhay nila Bulito, pero ilang araw pang dumaan, nakasagap siya ng balita ukol sa pagkamatay ng mga gwardya sa lugar nila. Base sa usap-usapan, pinatay ito ng isang lahi ng mga aswang na siya namang malapit na kamag-anak nung lalaking namatay sa tanggapan ng barangay. Nalaman din niya na hindi na nakita ang bangkay ng mga ito, ngunit maraming mga saksi noong nangyari ang patayan ng dumaang gabi. Dahil dito nagdulot ito ng matinding takot sa kanilang lugar. Sa sobrang pagkasindak ng mga tao roon, 4:00 pa lamang ng hapon, wala ka na halos makitang naglalakad sa kalsada. Matapos naman niyang marinig ang tungkol dito, agad naman niyang kinausap ang kanyang pamilya. Kung asawa lang niya noon ang masusunod, gusto sana nitong umalis ng baryo, ngunit hindi niya yun pinahintulutan. Anya, mananatili sila sa lugar na yon dahil sa naroon ang kanilang hanap buhay. Nabanggit din niya na walang kapasidad ang mga aswang na makapasok sa lugar nila, kaya ang kailangan nilang gawin para hindi manganib ang kanilang buhay ay mag-ingat. Mariin din niyang inilahad, marami siyang alam na pangontra laban sa mga ito, kaya walang mangyayaring masama sa kanila. Nang marinig naman yon ng kanyang asawa, hindi na ito nakaangal pa.
Nakakabahala man pero obligado itong sumunod sa kanya bilang isang padre de pamilya. Lumipas pa ang mga araw. Nagpatuloy naman ang katahimikan sa kanilang lugar. Si Bulito noon, walang patid pa rin sa kakapamalaot para maghanap buhay. Ang kaso lang kapag umuuwi siya, may napapansin siyang mga taong nakatambay malapit sa bahay nila. Sa sandaling makita niya ito, agad naman yung umaalis na parabang nagkataon lang ang kanilang pagkikita. Siyempre dahil sa hindi naman niya ito kilala, ipinagsawalang bahala niya ang mga bagay na yan hanggang sa dumating ang puntong nangyari na nga ang hindi inaasahan. Gabi noon ng Martes nang sumalakay ang mga ito. Habang nasa kasagsagan sila ng pagtulog, bigla na lamang siyang napabalikwas matapos siyang makarinig ng malakas na kalabog na sinabayan naman ng huni ng wakwak. Wala siyang ideya kung saan to nagmumula dahil kung pakikinggan, parang nanggaling ito sa lahat ng direksyon. Ngunit sa kabila nun, alam niya sa kanyang sarili na dinayo na sila ng mga aswang. Di man niya alam ang mga nangyayari. Malakas ang kanyang kutob na parte ito ng paghihigante ng taong tinapos niya. Gayunpaman, sa kabila ng ganoong paniniwala, wala siyang nararamdamang anumang pagsisisi. Nakahanda na rin siyang makipagpatayan kung ito ang nais ng kanyang mga kalaban. Makalipas pa ang ilang minutong pakikiramdam, agad naman niyang inabisuhan ng kanyang asawa na manatili sa gitnang bahagi ng bahay nila. Wag na wag din silang magtatangkang tumakas dahil mataas ang tsansa na maaari nila itong ikapahamak. Matapos naman niya itong mailahad, hindi na siya nagdalawang isip na lumabas. Pagkasarado niya ng pinto, dito na bumungad sa kanya ang 8 aswang na nakatayo sa tuktok ng bakod ng bahay habang nanlilisik ang mga mata nitong nakasilay sa kinaroroonan niya. Maya't maya rin ang ginagawa nitong pag-aangil na parabang hindi na ito makapagtimpi. Matapos naman niyang masilayan ang ganoong pangyayari, dahan-dahan naman siyang naglakad patungo sa gitnang bahagi ng bakuran nila. Kalmado ngunit alerto ang mga kilos niya upang mapaghandaan ang hindi inaasahang pag-atake ng kanyang mga kalaban. Nang mapansin naman ito ng mga nilalang, isa-isa naman itong dumila sa kanilang mga kamay kasabay ng biglaan itong pagsugod sa kanya. Sa sobrang bilis ng mga ito, di pa man nagpapang-abot ang kanilang mga sandata, ramdam na niya ang matinding puwersa nitong dinadala. Paghawak ng unang aswang na sumugod sa kanya, agad naman itong binasag ang hawak niyang itak. Sabay sabi ng, Hindi nga kami nagkamali. Ikaw yon. Nang marinig naman ni Bulito ang sinabi nito, pilit naman siyang nagpumiglas hanggang sa tuluyan na siya nitong maundaya ng saksak sa may bandang dibdib. Pagbagsak naman niya sa lupa, agad namang gumulong ang singsing. Natago-tago niya sa kanyang bulsa. Pagsilay naman niya rito, pilit naman niya itong inabot dahilan ng tuluyan niyang pagkasukol. Sa puntong nahawakan niya ang singsing, dito na rin tumarak sa kanyang likod ang napakatalas na kuko ng nilalang na kanyang nakalaban. Akala ni Bulito ay kakamatay niya na ito, pero sa hindi malamang dahilan, pinahilom ng nilalang na yon ang kanyang sugat gamit ang laway nito. Matapos ang pangyayaring yan, agad naman siya nitong pinasan hanggang sa makalayo na sila sa kanyang tahanan. Isang buong gabi nilang binaybay ang kalangitan pinuno at sa paglapag nila, wala na siyang ideya kung saan sila nakarating. Basta ang narinig niya sa mga ito, nasa kabilang parte sila ng Samar. Pagtungtong naman ng sumunod na araw, nakita niya ang wangis ng mga nilalang na dumukot sa kanya. Paglapit naman ng mga ito, agad naman itong inilahad ang kanilang nais mangyari. Ayon sa mga ito, bubuhay nila si Bulito sa isang kondisyon. Kapag nadala sila nito sa lihim na yungib, sa ilalim na dagat ng Romblon, makakauwi siya ng ligtas. Pero kapag nabigo siya,
kakainin siya nito ng buhay bilang parusa. Pagtatapat pa ng mga nilalang na siya ang hinahanap nilang susi para mapagharian ang natatagong lugar ng mga sinaunang aswang. Matagal na panahon na nilang hinahanap ang singsing sa pag-aasam na magkaroon ng mas mataas na kapangyarihan. Dagdag pa nito na, ngayong hawak na nila yon, hindi sila papayag na umalis ang taong napili na hindi man lang sila nito nadadala sa lugar kung saan nagtatago ang kapangyarihang hinahanap nila. Nang marinig naman yon ni Bulito, sapilitan naman niyang ibinigay ang singsing para ito na lamang ang tumungo sa sinasabi nilang lugar. Dagdag pa niya na nakahanda siyang isakripisyo ang lahat kung ito lamang ang paraan para makabalik siya sa kanyang pamilya. Ngunit nang marinig naman ng nilalang ang kanyang sinabi, bigla naman itong humagikgik kasabay ng pagsagot nito sa kanya ng, Nababaliw ka na ba? Gusto mo rin ba pati kami madamay sa sumpa niyan? Ang mga pinili ng singsing, pawang mga alay para mabuksan ang panibagong kapangyarihan. Kaya nga yan tinatawag ng singsing ng hari ng mga hari. Sa tingin mo ba talaga, makakaligtas ka pa ngayon ng buhay? Sa mga oras na ito, dalawa na lang ang pwede mong pagpilian. Yon ay ang mamatay sa pagbukas ng lagusan o ang mamatay sa aming mga kamay. Mariin din itong inilahad na kapag sinunod niya ang kagustuhan ng mga ito, may posible pa siyang makaligtas. Yun nga lang, maliit lang ito na porsyento kaya hindi na rin umaasa ang mga nilalang na magagawa niya ito. Matapos naman itong marinig ni Bulito, sumang-ayon siya sa nais nitong mangyari. Lumipas pa ang mga araw, nagpatuloy ang kanilang paglalakbay hanggang sa marating na nila ang lugar na kanilang pinapakay. Pagdating nila sa lupa ng Romblon, isang araw lang ang tinagal nila roon bago sila sumisid sa kailaliman ng tubig. Alam nating takot ang mga aswang sa karagatan, ngunit parang kakaiba ang lahing kinabibilangan ng mga dumukot sa kanya. Napansin din niya noong nakakahinga ito sa ilalim, indikasyon na maaaring meron itong kaugnayan sa mga pangitaing minsan na niyang nakita. Sa loob ng kalahating oras, narating nila ang pinakailalim na parte ng dagat. Hindi nagtagal, nang mapadpad sila sa parte ng dagat kung saan nakatira ang mga nagliliwanag na dikya, doon tumambad sa kanila ang isang malapad na lagusan. Pagpasok nila rito, laking gulat na lamang niya nang umahon sila sa isang pangpang. Merong hangin na sumisimoy sa lugar na yon, kaya na may pagdating nila roon, nakahinga siya ng maluwag. Sa pagtahak naman nila ng daan, dito niya nasilayan ang mga kakaibang bagay na likas nang nabubuhay sa lugar. Akala niya meron pa siyang gagawin, pero nang makita na niya ang bundok na gawa sa purong ginto, dito na sapilitang pinutol ng nilalang ang daliri niyang kinasusuotan ng singsing. Matapos naman itong gawin ng nilalang, agad siya nitong inutusan na bumalik na sa ibabaw. Dahil dito, dali-dali naman siyang kumaripas pabalik. Habang unti-unting lumalayo, pansin na pansin niya pa ang pagtatawanan ng mga ito na parabang hindi ito naniniwalang makakaahon pa siya. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, desididong makaligtas itong si Bulito. Kahit alam niyang imposible, pilit niyang sinubukan hanggang sa magtagumpay siya. At sa maniwala man kayo o hindi, na kaya niyang hindi huminga sa loob ng 20 minuto. Pag-ahon niya, agad naman siyang nakarating sa pangpang, subalit ilang araw lang ang lumipas, dito na niya unti-unting napapansin ang karamdaman niyang natamo buhat sa tagal ng pagkawala ng hangin sa kanyang katawan. Sa tulong na rin ng mga mangingisda roon, nakabalik siya sa kanilang tahanan. Yun nga lang, pagdating niya sa kanila, naging baldado naman siya. Magmula noon, habang buhay na niyang tinamasa ang ganoong sitwasyon. Mahirap man itong tanggapin sa una,
Ngunit sa paglipas ng mga buwan, unti-unti na rin itong natanggap ng kanyang sarili. Hanggang sa kamatayan ni Bulito Pinuno, hindi na naging maganda ang buhay niya. Mula noong tinangan niya yung tinatawag ng karamihan na nakakatakot na singsing ng hari ng mga hari. Grabe, hindi ko ine-expect yung kwento na to na sobrang dark. Alam niyo yun, para sa akin napakadilim ng kwento na to. Wala akong nakitang liwanag, pag-asa, kasiyahan. Wala, purong kadiliman. Pero syempre, di naman lahat ng kwento positibo. So dito muna tayo sa 100% negatibong kwento. Sa akin ayos lang to. Pero syempre, kung ako si Bulito, sobrang kawawa ako.